Amen. At purihin po ang Panginoon sa ating mga memory verses at maging sa ating mga testimonies. So, salamat sa Diyos. Tunay na ah, tinuturuan tayo ng Panginoon, ano po, sa maraming bagay. So, lahat ng mga nakikita natin sa mundo ay ginagamit ng Panginoon para sa ating kabubuti. So, hindi ho para tayo ay padapain sa kalungkutan at sa kawalan po ng pag-asa. Kaya lahat po ng ito ay ipinagpapasalamat po natin. Kaya purihin po ang Panginoon sa ating pong mga talata at sa mga testimonies po natin. At ngayon po idadako po tayo sa ating exhortation at Tagalog po itong ating exhortation. Samahan niyo po ako sa aklat ng Lucas, Kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Or Luke, chapter 18, verses 1 to 8. So, this is one of the parables ng Panginoong Jesus. At ang pinaka-key text po natin dito is yung pong sa verse 1 or Luke 18 verse 1. Basahin po natin from verses 1 to 8. Sa Tagalog po aking babasahin. Lucas, Kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom. Sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis na ako o mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya." Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Sa iyo po ang kapurihan, sa katotohanan ito na inyo pong ihahatid sa amin. At patuloy po ninyo aming gabayan sa amin pong pakikinig at lalong higit sa amin pong paglalapat ng mga katotohanan ng amin pong makikita sa talinghagang ito, O Diyos, na inyo pong ibinahagi. At patuloy, Ama, ang inyo pong tagapagsalita, gabayan niyo po ako, Panginoon, itago niyo po lamang ako sa likod ng inyo pong kabanalan at matapat ko pong maihatid ang iyo pong salita sa mga tagapakinig na maaabot po nito, Panginoon. Ang kapurihan po ay sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang nabanggit ko po kanina ng ating pong key text ay dito po sa verse 1. So, muli ko pong basahin na sabi dyan ay, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So, dito po natin kinuha yung ating theme para po sa gabing ito. At ang ating theme ay manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So, very, kumbaga, ito ho ay plain para po sa atin. It's a plain truth para po sa atin na tayo ho ay tinuturuan ng salita ng Diyos at lalong higit po ng Panginoon na palagi po tayong manalangin sa panahon na tila baga ay may mga unanswered prayers po tayo sa Diyos. So halimbawa, meron po tayong magandang plano sa buhay, meron tayong magandang iniisip, binabalak o pangarap, di ba? Sa hinaharap na atin ang matagal na ipinapanalangin sa Diyos pero parang hindi niya sinasagot o parang bang delayed ang sagot ng Panginoon. So, some of us, maaaring makaramdam po ng kalungkutan or in other words ay magkaroon po tayo ng pagtatampo sa ating Panginoon. So, hindi po natin maiwasan sapagkat tayo po'y tao.
Ano? So, nandun po yung ating emosyon, nandun po yung ating kalungkutan na may mga bagay po tayong inaasahan subalit hindi na nangyayari. Ano po? So, may mga matagal na po tayong plano na sana mangyari ito, kalooban ng Panginoon. Eh, parang hindi yata kalooban ng Panginoon kasi for how many times and how many days and how many years probably na nating ipinapanalangin pero hindi pa rin nangyayari. But here, ang purpose ho ng Panginoon, so about this parable, is to pray and not to lose hope. So tayo po ay manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ano po? Kaya dumating na ba tayo sa punto ng ating buhay na tayo ho ay nagtampo sa Diyos sapagkat hindi niya sinasagot ang ating mga kahilingan? At ano ang ibig ituro sa atin ng Panginoon sa pamamagitan nito? At tama bang idahilan ang makatwiran nating motibo at hangarin para sabihin nating valid yung ating pagtatampo sa Kanya? Ano? Kasi Panginoon, ako naman ay masipag sa inyong ministry. Ako naman po ay nananalangin araw-araw. Ako naman po ay nagbabasa ng iyong salita. Ako naman po ay nangangaral ng iyong salita. Ako naman po ay nagbibigay ng ikapo at may sobra pa, offering. So, pwede natin katwiran. Ano po? Ako naman po ay masasabi kong na i-contribute ko po ang dapat kong ibigay bilang inyo pong anak. But, sa bahaging ito, so, nandun po yung, kumbaga, test sa atin ng ating pagtitiwala sa Kanya. So, sinusubok ko tayo ng Diyos sa bahaging ito. Hindi ko ibig sabihin dahil tapat tayo, kaya siya sumasagot. Ano? So, ibig sabihin, nagiging formula po natin yung ating kasipagan at yung paglilingkod natin para panghawakan natin na kung ano yung ating hilingin sa Diyos, ay sasagutin niya. Ano po? Pero pakatandaan po natin, ang Diyos ay may sariling panukala. Ang Diyos ay may sariling hangarin para sa atin. So, hindi ibig sabihin na tayo kanyang anak at lahat ng hilingin natin ay sasagutin niya. Kagaya na sa magulang, sa kanyang anak, lahat ng hilingin ng anak ay kanyang ibinibigay hanggat kaya. Di ba? Kaya itong talinghaga na ito ng Panginoon ay layong turuan po tayong maging masigasig na lumapit sa Kanya at hindi lumayo dahil lamang sa mga pangyayaring hindi pabor sa atin. So, ibig sabihin, even po yung mga tinatawag nating unanswered prayers o yung po mga bagay na hindi natin inaasahan o ayaw nating mangyari sa ating buhay ay tinatawag po nating permission ng Panginoon sa atin upang tayo ay mas maging masigasig na makipag-ugnayan sa Kanya. Mas hanapin natin ang Kanyang presensya at mas kilalanin natin ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang kaisipan. Sapagkat ang kaisipan niya ay walang hanggan, hindi katulad po natin. May limitasyon po ang ating kaisipan. So, kumbaga, ang nakikita ng Diyos ay lahat ng dimensions nakikita niya. So, higit pa yan sa 4D or even 8D. But sa atin, isang dimension lang ang nakikita ho natin. Or maybe two-dimensional. Ano po? So, ito ang mahalagang katotohanan na makikita natin na nakapaloob sa talinghaga tungkol sa byuda at hukom na walang takot sa Diyos. So, we learned here, dito po sa talinghagang ito, ang kahalagahan po ng persistency o yung tinatawag nating pagiging walang patid sa pananalangin. So, walang humpay na pananalangin sa Panginoon. So, not because meron tayong mabigat na pangailangan, hindi lamang dahil meron tayong mabigat na pagsubok na pinagdadaanan, kaya tayo may sense of asking God sa ating buhay na parang medyo tense po tayo or intense yung ating paglapit sa Panginoon. But because ang nais po ng Panginoon sa atin ay hanapin po natin siya. Sa tuwi-tuwi na. Huwag lang kapag nangailangan o meron tayong plano na gusto nating sagutin ho ng Panginoon. Okay? So ito po ang mga katotohanan, mga kapatid. Makikita ho natin in first, sa ating unang punto, sabi po dito, magpursige tayo at maging mapagpakumbaba sa panalangin. So, unang tinuturo po ng talinghagang ito, sapagkat dito po sa talinghaga, sabi po nung talinghaga is isang hukom na walang pagkatakot sa Diyos.
So sa makatuwid, ito ho isang hukom na walang pagkakilala sa Diyos or evil. Ngunit meron pong isang byuda na lumapit sa kanya at nangulit na siya'y bigyan ng katarungan. Dahil sa pangungulit nung byuda sa kanya ding iginawad kalaunan ang hinihingi niyang katarungan. So yun po yung idea, makikita ho natin that by being persistent, o kapag lagi ho tayong lumalapit sa someone na hinihingan po natin ng saklolo o ng tulong, so nandun po yung graciousness na kanyang ibibigay kung ano po yung ating hinihiling. Not because of our being persistent, but ipinapakita ho nito yung, kumbagay, pagkilala ho natin sa kalooban at kapangyarihan ng ating Diyos na ating dinadalanginan. So, yun po yung ating mababasa po dyan. Ano po? So, that's why, first point po natin is, magpursige tayo at maging mapagpakumbaba sa panalangin. So, that is persistence and humility versus weariness or weariness. So, persistence and humility versus weariness. Kasi ang sabi po lang sa verse 3, basahin po natin. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda at lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabing, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So, yung pong idea na lagi siyang pumupunta sa hukom na ito. Lagi siyang lumalapit, pumupunta doon sa hukom na ito para humingi ng hustisya. So, ganun din po para sa atin, na mga iniligtas ng Panginoon at kanyang anak. So, ang nais ng Panginoon sa atin, lagi tayong pumunta sa Kanya. Lagi ho tayong lumapit sa Kanya. Okay? Kahit wala ho tayong mabigat na pagsubok o halimbawa wala naman masyado tayong binabalak na gusto nating mangyari. Basta't ang nais ng Panginoon sa atin, lagi tayong lumapit sa Kanya. Lagi tayong makipagliig sa Kanya. Kasi ang Diyos po natin ay Diyos na relational. Sa ako ay persona. Imagine nyo natin ang walang komunikasyon. Ano ho? Ang buhay na isang taong walang komunikasyon. Wala siyang access sa kahit sinong tao. Ano kayang buhay meron siya? Anong buhay meron ng isang taong wala siyang kausap kahit sino? O wala siyang karelasyon kahit na sino man sa kanyang buhay? It's a very, talagang napakalungkot, at meaningless na buhay ang maaari po nating mailarawan po sa ganung klaseng tao. Sapagkat ang design ho ng Panginoon sa atin is magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Makipag-ugnayan po tayo sa Kanya. Okay? May ibubunga ang ating araw-gabi pananalangin sa Diyos. So yung pong pagpupursigi, which means persistence. Kagaya ng ginawa ng byuda dito po sa talinghaga. Ganun din po para sa atin. Sa araw-gabi po nating paglapit sa Panginoon, sa araw-gabi po nating pananalangin sa Panginoon, meron po itong ibubunga. Amen po ba? Amen. So, hindi po ito yung some kind of name it and claim it, but because ang Diyos po natin ay Diyos na nakikinig sa atin. Ang Diyos po natin ay hindi impeded yung kanyang tenga para mapakinggan po ang ating mga hinaing sa buhay. Para hindi niya marinig yung ating mga kahilingan na lagi po natin ginagawa araw po ng Miyerkules at sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Siya ho'y kasama po natin. Siya ho'y nasa tabi po natin sa lahat ng oras. Ano po? Kagaya ng sinabi po sa unang Tesalonica, 5:17, manalangin kayo na walang patid. Kagaya po ng isang batang ubod ng kulit. Halimbawa po ay nanghihiram po ng gadget sa kanyang magulang. So, may magulang talaga na dahil sa kakulitan ng kanyang anak, binigay na. Kesa mainis pa siya kasi napakakulit ng kanyang anak. O ito na nga. Yan. So, ganun din yung sitwasyon po ng hukom.
Nakulitan siya ho doon sa byuda, ibinigay na. So ito din yung nais ng Panginoon para po sa atin. Yung magkaroon ng damdamin sa part po ng Diyos na nakukulitan ho siya sa atin. Ano po? Nakukulitan ho siya sa atin. Paulit-ulit na tayong lumalapit sa Panginoon at yung hinihiling ho natin sa Panginoon. Okay? But at the same time, yung panalangin po natin is ayon po sa ating pagkakilala sa Diyos. So that's the foundation. Ano po? Yung ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi yung tinatawag po nating repetitious na pananalangin o paulit-ulit na sinasaulo na panalangin. Okay? Hinihintay niya tayong lumapit sa Kanya at gawin natin ito araw at gabi. Hinihintay tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Hindi ho ibig sabihin, wala ho siyang pakialam sa atin, kaya hindi siya sumasagot sa ating mga kahilingan. But in our part, ang nais ho niya, lagi ho tayong pumunta sa Kanya. At siya'y naghihintay lamang na lumapit tayo sa Kanya. Ano po? Sabi po ng Isaiah 30 verse 18, Isaiah Kabanata 30, talata 18, may basahin ko po, sabi dito, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Naghihintay po siya na tayo lumapit. Kahit may mga instances na hindi siya sumasagot sa ating prayers, it doesn't mean na ayaw ho tayong kausapin ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, lagi tayo makipag-usap sa Kanya. Mangulit tayo sa Panginoon. Ano ho? Parang bata sa kanyang magulang na humihiling ng laruan o ng bagay na gusto niya. Ikalawa po, subpoint po natin, huwag tayong huminto sa pananalangin dahil lamang sa mga hindi sinagot na kahilingan. So we disobey the Bible sapagkat ang sabi ng Bible, pray. Manalangin. 1 Thessalonians 5:17, without ceasing. But if you start to cease praying because hindi siya sumasagot sa atin, sa ating mga kahilingan, ang may problema po ay tayo. Sapagkat sinusuway natin ang kanyang utos. At ang dahilan, mga kapatid, ang unang dahilan at pinaka-prominenteng dahilan kung bakit hindi ho sinasagot ng Panginoon ang mga kahilingan ho natin. Number 1 po, kasalanan. It's because of sin. Ito ang pangunahing dahilan sa mga panalangin hindi sinasagot ng Diyos. Sabi po ng Isaiah 59 verse 2. Hindi ko dinidinig ang iyong mga dasal sapagkat dahil sa inyong mga kasalanan. Baka may kinikimkim tayong sama ng loob sa isang tao o maaaring higit pa sa isang tao. Kaya pag tayo humiling sa Diyos, walang kasagutan. O dahil makasarili ang ating motibo sa ating pananalangin, kaya hindi sinasagot ang ating mga kahilingan. Santiago Kabanata 4, talata 3. Kaya ang nais ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya ng may kababaang loob. Ito ho ang isa pa, bukod sa tayo ho ay magpursigi sa ating pananalangin. Manalangin tayo na may kababaang loob. Sinabi po ng Santiago, Kabanata 4, talata 6, siya'y nagbibigay ng grasya sa mga mapagpakumbaba. He gives grace to the humble. He is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Hindi natin madadaya ang Diyos sa ating paglapit sa Kanya na may ikinukubling kasalanan. Kaya siyasatin muna natin ang ating mga sarili. Hindi ang Diyos agad. Hindi ang Diyos agad ang tatanungin natin, Panginoon, bakit hindi mo sinasagot ang aking kahilingan? Sarili mo munang tanungin mo, anong meron sa akin? Anong problema ko? Anong problema meron ako? Kaya, yung mga hiniling ko sa Panginoon, hindi nangyayari. Ang ganda sana, ang ganda. Pero hindi nangyayari. Okay? Kaya huwag tayong hihinto, mga kapatid.
Siyasatin muna natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Maging porsigido at mababa ang loob sa paglapit po natin sa Diyos. Maaaring ang kasagutan niya sa ating mga panalangin ay kanyang igagawad. Oras na tayo ho ay maging tapat sa ating pananalangin. Kagaya ng nangyari po sa biyuda. Dahil sa kanyang laging paglapit sa hukom, iginawad din sa kanya ang kanyang hinihiling. Huwag tayong hihinto kung nangyayari man ito sa atin. Kung may hinihiling tayo sa Diyos at walang sagot, maaaring ang ibig sabihin nito ay hindi pa ngayon. Meron ka munang dapat matutunan. Meron ka munang dapat ikumpisal, i-confess sa Kanya. Bagay na dapat na malaman ng ating Diyos. Although, hindi naman ibig sabihin, hindi niya alam kung hindi mo ito i-confess. Alam ito ng Panginoon. All you have to do is to confess. Ipahayag mo sa Kanya. Be open. Maging bukas po tayo sa Panginoon. Huwag nating isara ang ating puso, ikubli natin ang dapat nating ipahayag sa Panginoon. Ikalawa ho, bukod sa tayo po ay magpursige at maging mapagpakumbaba sa panalangin, tayo po ay magtiwala sa karakter ng Diyos sa halip na tumuon sa mga pangyayari. So that is character versus circumstance or character over circumstance. Una, ang Diyos ay masaganang nagbibigay sa kanyang mga inililigtas o sa kanyang mga iniligtas. So let's focus more on the character of God. Sa halip na tanungin natin ang Diyos sa kanyang kakayanan, sa kanyang kalooban. Kasi mas nakatuon tayo sa sitwasyon. Mas nakatuon tayo doon sa ating kagustuhang mangyari ang ating hinihiling sa Kanya. Sa halip na ang kilalanin natin ay ang Diyos na may kanyang panukala at kalooban sa atin. Kaya, it should be character over circumstance. Sabi po ng Roma, Kabanata 8, talata 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? So, remember the measure ng kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. How much more na hindi niya ibigay ang mga bagay na kailangan natin? It doesn't mean na hindi niya kayang ibigay yung hinihiling natin. It's just that may nais ang Diyos sa atin. May gusto pang patunayan ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ho'y sumunod sa Kanya. Kapag tayo ho ay magpa-ilalim sa Kanya. Okay? Maaaring sa panahon at paraang hindi natin inaasahan, ibigay niya ang ating mga kahilingan. Doon na lang tayo masosurprise. Basta tayo ho ay manatili sa Kanyang presensya at buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. At maaaring ito ho ang daan upang ibigay ng Panginoon ang bagay na ating hinihiling. Maaaring ito ang daan upang mas makilala pa natin siya bilang mapagbiyaya at mabuting Diyos. At ang ikalawa, ang Diyos ay may karunungang walang hanggan na tumutugon sa ating mga panalangin. Kung ang masamang hukom sa talinghaga ay sumagot sa hiling ng biyuda, ang Diyos ay tumutugon ayon sa kanyang kagandahang loob at karunungan. Hindi ho ibig sabihin na pilitan ng Diyos, nasagutin ang ating mga kahilingan. But it is out of His graciousness and power and wisdom. Yan ang kaibahan kung ito ho ay galing sa Panginoon sa hindi galing sa Panginoon. Okay? Kaya, meron tayong dakilang pinakapunong paring nakauunawang higit sa atin. Sa Hebreo, Kabanata 4. Kaya ang lagi hong exhortation no doon, lumapit tayo sa trono ng kanyang biyaya. Sapagkat batid niya ang ating mga pangangailangan. Sapagkat minsan, kasaysayan, naranasan niya ang pagiging tao.
Although katawan, dala pa rin niya ang katawan, ng pagiging tao. Subalit yung hirap at sakit bilang isang tao ay kanya rin pinagdaanan. Hindi siya nagkasala. Ang kaibahan lang po. Okay? For application, pagtiwalaan natin ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos sa halip na kabalisahan ang mga kahilingang hindi sinasagot. Pagtiwalaan natin ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Let's focus more on the character of God rather than the circumstance. That's the key to a persistent prayer life. Kasi lagi tayong na-excite doon sa ipapahayag pa sa atin ng Panginoon sa atin o doon sa ituturo pa ng Panginoon sa atin. At ang panghuli po natin is manalangin ayon sa pananampalataya at hindi sa pangamba. So let's pray with a prayer of faith, not with fear. Normal ho na magkaroon tayo ng takot sa ating puso. Pero sa panalangin, wag hong ang takot ho ang nangingibabaw. Kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yung ating pagtitiwala sa kanyang mga salita. Sabi ng Santiago, Kabanata 5, talata 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Wag po sana sa atin na ang ating kasanayan, saka lang po tayo mananalangin pag wala na tayong naisip na paraan. So, ibig sabihin, last resort. Last choice na natin ang prayer. But instead, una ho nating option ang ipanalangin sa Diyos ang lahat ng ating hiling. Okay? So, wag ho sanang last resort po ang ating panalangin. Malamang, kung ito ang ating ginagawa, hindi tayo gumagalaw ayon sa pananampalataya. Ngunit ano po ang pananampalataya? Ito ay pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. This is trusting in the promises of God. Sabi po nung memory verse po kanina, ipagtiwala natin sa Kanya ang ating mga pangambang, ating mga kabalisahan, sapagkat siya'y nag-iingat sa atin. Una, alalahanin mong siya'y Diyos na nag-iingat. Alalahanin po natin siya'y Diyos na handang tumulong sa atin. Alalahanin po natin siya'y Diyos na hari ng mga hari. Walang higit na mataas sa Kanya. Siya ang kataas-taasan. Di po ba? Kaya, manalangin po tayo ayon sa pananampalataya. Hindi pa ba sapat na dahilan na tayo buhay pa rin hanggang ngayon upang patuloy natin siyang pagtiwalaan? At patuloy tayong manalangin ayon sa pananampalataya. At ang pangamba naman ay humahantong sa kamatayan. Kabaliktaran po ang bunga ng pangamba sa bunga ng pananampalataya. Kung ang hatid ng pananampalataya sa atin ay kagalakan at pag-asa, ang pangamba naman ay humahantong sa kamatayan. Sabi po ng 2 Korinto, Kabanata 7, talata 10, pangalawang bahagi po, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Bukod sa kawalan ng galak sa buhay pananampalataya, may epekto rin ng pangamba o yung tinatawag mo nating anxiety sa ating kalusugan at ang ultimatong konsekwensya nito ay kamatayan. So, let's say, anxiety, depression. So, para ho siyang payong, marami ho siyang sakop na po pwedeng maapektuhan sa atin. Okay? Magkaroon ho ng decline yung ating memorya. So, it's because of depression. Probably, sabi nga, possible po yun. Sakit sa katawan or sakit sa ulo. Yan. So, di ba yung mga common symptoms ng stress, ano po? So, pananakit ng ulo, pananakit ng leeg. Yan. So, yan po yung mga epekto ng kabalisahan sa atin. Pero ultimately, ang kamatayan po
ang pinakamabigat na consequence nito. Kaya, ang sabi po ng Filipos, Kabanata 4, huwag tayong mabalisa. Kundi tayo ay manalangin ng may pasasalamat. Amen? So nakita po natin ang kahalagahan po ng persistency sa ating panalangin. Hindi tayo hihinto sa pananalangin because hindi sumasagot ang Diyos. Parang may problema yata sa data. Baka mahina ang signal sa langit. Yan, totoo pala, tayo ho ang may diferensya. Ang nais ho ng Panginoon, buksan natin ang ating isip at ang ating puso na mas tingnan natin ang kanyang katangian kaysa sa sitwasyon po. So, that's why, manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Manampalataya tayo sa gagawin pa ng Diyos sa ating buhay, hindi man ito malinaw sa ngayon. Sabi ng Matthew 6:34, sufficient is the day of its own trouble. So, bahala na ang bukas sa mabalisa sa kanyang sarili. Basta tayo ho, una nating tingnan ang Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Amen. So yan po ang nais ng Diyos na lagi nating panghawakan sa ating buhay pananalangin. Na ang Diyos po natin nakikinig at handang tumugon sa atin basta tayo ho, lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba po tayo sa Kanya. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito. Pagtuturo po ninyo sa amin, ang panalangin ay hindi lamang inuusal na hindi ho mula sa aming pong mga puso. Kundi ito ho ay katotohanan nagmumula sa amin. Sapagkat nakikita po ninyo ang kaibuturan po nito, Panginoon. Kaya itama po ninyo ang mga mali po naming gawi, ang mga kasanayan na maligin po Diyos sa aming pananalangin at patuloy kaming maging mapagpakumbaba sa lahat ng ito. At ang kapangyarihan niyo po lamang ang patuloy naming kilalanin sa buhay po namin. Salamat po sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.